Siguro'y magtataka ka sa sasabihin ko, ngunit ang katotohanan ay payak. Ang dahilan kung bakit hindi mo pa nakukuha ang perang gusto mo ay walang kinalaman sa ekonomiya, sa iyong amo, sa gobyerno, o sa iyong pinag-aralan. Sa katunayan, ang tunay na kalaban ay nasa loob mo, nagtatago, tahimik na kumikilos araw-araw nang hindi mo namamalayan, at sinisira ang iyong pananalapi. Pinag-uusapan ko ang isang bagay na halos walang nakaunawa ng lubusan, ngunit siyang nagdidikta sa buong buhay, ang iyong paradigma. Alam mo ba ang palagiang pakiramdam ng pagtatrabaho, at walang natitirang pera sa dulo ng buwan? O ang takot na pumipigil sa tuwing naiisip mong mag-invest, lumipat ng trabaho, o magsimula ng negosyo? At mas malala pa, ang tinig sa loob na laging nagsasabi, hindi ito para sa'yo, hindi ka magkakaroon ng tunay na pera. Alam ko ang tinig na yon, sumigaw na yan sa ulo ko ng maraming taon. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay sa pagtatangkang lutasin ang problema ng kawalan ng pera sa pamamagitan ng pagtingin sa maling lugar. Naniniwala silang ang may sala ay ang mababang sweldo, ang hindi makatarungang gobyerno, ang kawalan ng pagkakataon, at ang ilan ay iniisip pa na ipinanganak sila na may isang uri ng sumpa sa pananalapi. Ngunit ang totoo ay ang tunay na problema ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob. Palaging isang tanong ng paradigma. Sa loob ng maraming taon, ako mismo ay nahulog sa bitag na yon. Sinubukan ko ang lahat, kumuha ako ng 2, 3 trabaho, tumanggap ng mga overtime, nagsakripisyo sa pagtatrabaho tuwing Sabado at Linggo, mga holiday, lahat ng iyon sa pag-aakalang sa wakas ay lilitaw ang pera. Ngunit gaano man ako magsikap, palaging pareho ang mga resulta. Patuloy na dumarami ang mga bayarin, hindi kailanman sapat ang pera, at lalo lamang tumataas ang pagkabigo. Doon ko napagtanto ang isang bagay, hanggat patuloy kong sinusubukang baguhin lamang ang mga resulta nang hindi binabago ang sanhi, walang tunay na magbabago. At alam mo ba kung ano ang sanhi? Ang aking paradigma, ang hindi nakikitang mental programming na nagpapanatili sa akin na nakakulong sa isang pattern ng kakulangan sa pananalapi, isang uri ng otomatikong piloto na nagpapasya para sa akin kung magkano ang maaari kong kitain, gastusin at kung magkano ang dapat kong itabi. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. Ilang beses mo nang nasabi ang mga pariralang tulad ng, hindi namimitas ng pera sa puno, kailangan mong maghirap upang kumita ng pera, o, ang mga mayaman lamang ang yumayaman dahil sinasamantala nila ang iba. Parang hindi nakakasama ang mga pariralang ito, ngunit tulad sila ng mga binhi ng kakulangan na itinanim sa loob ng ating isipan. At ang pinakamasama sa lahat ay kahit nabigyan ka ng buhay ng pagkakataong kumita ng higit, kung hindi magbabago ang iyong paradigma sa pananalapi, sinasabotahe mo ang lahat. Makakuha ng pagtaas sa sweldo, at biglang lumilitaw ang mga bagong gastos. Tumanggap ng hindi inaasahang pera, at agad na lumilitaw ang problema sa kotse, isang emergency bill, isang utang na hindi mo na maalala. Hindi ito nagkataon, ito ay mental programming. May isang panahon, bago ako magsimulang magturo tungkol dito, nagtatrabaho ako bilang bombero sa Toronto. Mayroon akong isang nakapirming sweldo, walang malaking pananaw ng paglago. At kahit na ganoon, nakikita ko ang mga katrabaho na kumikita ng pareho sa akin, nakakapag-ipon, nakakapag-invest, habang halos hindi ko kayang bayaran ang upa. Alam mo ba kung bakit? Dahil iba ang kanilang paradigma. Naniniwala silang karapat-dapat silang umunlad, hindi ako. Ito ang isa sa pinakamahirap na pagkaunawa na naranasan ko sa buhay ko, ang tumingin sa salamin at mapagtanto na ang aking pinakamalaking kaaway ay ako mismo, na ang kwentong sinasabi ko sa aking sarili tungkol sa pagiging mahirap, tungkol sa kawalan ng swerte, ay isang dahilan lamang upang hindi harapin ang katotohanan, sinasabotahe ng aking subconscious ang bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa kaunlaran. At alam ko na maaaring mahirap tanggapin ito. Siguro nakikinig ka sa akin ngayon at nag-isip, Bob, hindi mo naintindihan, iba ang sitwasyon ko, mayroon akong mga anak, mayroon akong mga utang, tumaas ang halaga ng pamumuhay. Ngunit naintindihan ko. Naroon na ako. Alam ko ang bigat ng paggising ng madaling araw na nag-aalala tungkol sa upa sa susunod na buwan. Alam ko kung ano ang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng bill ng kuryente o pagbili ng pagkain. Ngunit alam ko rin na mayroong isang paraan palabas. At nagsisimula ito sa loob ng iyong isipan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay itigil ang pagtingin sa labas at simulang tumingin sa loob, obserbahan ang iyong mga otomatikong pag-isip tungkol sa pera, itala ang mga paniniwala na dala-dala mo mula pa noong pagkabata,
Tanungin ang iyong sarili, saan nagmula ang ideyang ito na hindi ako karapat-dapat magkaroon ng pera? Dahil maniwala ka, karapat-dapat ka. Lahat tayo ay karapat-dapat. Mayroong mga pag-aaral sa behavioral psychology na nagpapakita na ang mga batang nakalantad sa mga negatibong parirala tungkol sa pera sa mga unang taon ng buhay ay may mas malaking posibilidad na makaranas ng mga paghihirap sa pananalapi sa pagtanda. Parang ang utak ay naprogram na laging mamuhay sa limitasyon. At ang tanging paraan upang makawala rito ay ang pagreprogram. Walang ibang paraan palabas. Kung patuloy kang susubok na magtrabaho ng higit, magsikap ng higit, nang hindi binabago ang iyong paradigma, patuloy kang ikot. Iyon ang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Lumipat ako mula sa isang trabaho patungo sa isa pa, iniisip na ang problema ay ang sweldo, at hindi naman. Sa tuwing tumataas ang pera, tumataas din ang problema. Parang may isang hindi nakikitang kisam sa ibabaw ng aking ulo, at sa tuwing susubukan kong lampasan ito, may nangyayari upang hilahin ako pabalik. Kaya, ang unang hakbang ay ang kilalanin, ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang amo, hindi ang krisis, ito ay ang paradigma. Ang pangalawang hakbang ay ang magpasya, handa ka bang magbago? Handa ka bang questionin ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa pera? Dahil ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag ang desisyon ay tunay na ginawa. At bago mo isipin na ito ay murang motivational na usapan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang sinasabi ko sa iyo dito ang siyang naglabas sa akin mula sa pagkalugi, mula sa mga utang, mula sa kahirapan. At inilagay ako sa isang landas ng kaunlaran na tumatagal hanggang ngayon. At magagawa rin ito iyon para sa iyo kung papayagan mo. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na alam mo ang kailangan mong gawin upang kumita ng higit na pera, hindi mo lang ginagawa? Bakit ka nag-aatubiling tanggapin ang alok na trabaho na mas mahusay? Bakit mo ipinagpapaliban ang pagsisimula ng proyektong iyon na maaaring magpabago sa iyong buhay? O mas malala pa, bakit ka, sa tuwing tumatanggap ka ng dagdag na pera, gumagawa ka ng paraan upang gastusin ang lahat na parang susunugin ang pera sa iyong bulsa? Hindi ito kakulangan ng katalinuhan o kakayahan, lalo na hindi katamaran. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim, hindi nakikita ng iyong mga mata, ngunit lubhang makapangyarihan, ang mga emosyon at paniniwala na nakaugat sa iyong subconscious tungkol sa pera. Inabot ako ng maraming taon upang maunawaan ito. Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na inuulit ang mga pattern na nagpapanatili sa akin na broke. Kapag kumita ako ng kaunti pa, nakaramdam ako ng kakaiba, hindi komportable, na parang hindi iyon para sa akin. Parang may isang emosyonal na trangka na pumipilit sa akin na bumalik sa parehong antas gaya ng dati. At alam mo ba ang pinakakuryoso? Mayroong isang teknikal na pangalan para dito. Tinatawag ng mga psychologist na thermostat sa pananalapi. Isang konsepto na napatunayan sa mga pag-aaral ng neuroscience na nagpapakita na, tulad ng thermostat sa iyong bahay na nagpapanatili ng temperatura sa loob ng isang tiyak na limitasyon, pinapanatili ng iyong isipan ang iyong buhay sa pananalapi sa loob ng isang pattern na itinuturing nitong ligtas at pamilyar. Kung susubukan mong kumita ng higit kaysa sa pattern na ito, lilikha ang iyong subconscious ng mga sitwasyon upang hilahin ka pabalik. Ilang beses ka nang nakakita ng isang taong nanalo sa loto at ilang taon pagkatapos ay mas masama kaysa dati. Nangyari iyon kay Michael Carroll sa United Kingdom. Nanalo siya ng katumbas ng 10 milyong real sa loto, at sa loob ng mas mababa sa 5 taon, nawala ang lahat. Mga party, impulsive na pagbili, ganap na iresponsableng mga desisyon sa pananalapi, dahil ang kanyang paradigma, ang kanyang mental na thermostat, ay naprogram para sa kahirapan. At tingnan mo, naranasan ko rin iyon, ngunit sa ibang paraan. Nang magsimula akong magbigay ng mga lektura at dumating ang aking mga unang mas mataas na tseke, hindi ko mapigilan ang pera. Nakahanap ako ng dahilan upang gastusin ang lahat. May isang pagkakataon na tumanggap ako ng isang bayad na sa panahong iyon ay tila napakalaki sa akin. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Bumili ako ng isang gamit na kotse na hindi ko kailangan para lamang maging masaya sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay bumalik sa parehong hirap gaya ng dati. Sa sandaling iyon, wala akong ideya na sumisigaw ang aking subconscious, "Hoy Bob, bumalik sa iyong karaniwang antas, hindi ka pa handa para sa higit." At maaaring iyon din ang iyong nararanasan. Maaaring sa tuwing lumilitaw ang isang pagkakataon na kumita ng higit, nagsisimula kang makaramdam ng isang kakaibang takot, isang pagkabalisa,
isang pakiramdam na magkakamali, at sa huli ay sinasabotahe mo ang lahat. Ang hadlang na ito ay emosyonal. Nakaugat ito sa mga karanasan na mayroon ka sa pera mula pa noong pagkabata. Maaaring lumaki kang naririnig ang iyong mga magulang na nag-aaway dahil sa mga bayarin. O narinig ang mga pariralang tulad ng, marumi ang pera, hindi maganda ang mga mayayamang tao, kung gusto mo ng pera, kailangan mong maghirap ng husto. Ang bawat isa sa mga pariralang iyon ay parang isang brick na bumubuo ng isang pader sa loob mo. Isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa iyong pagsulong. At narito ang isang kawili-wiling datos, natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge na sa edad na 7, ang karamihan sa mga paniniwala sa pananalapi ng isang tao ay nabuo na. Nangangahulugan ito na, ngayon, sinusubukan mong harapin ang pera gamit ang mga konsepto na nilikha ng isang 7 taong gulang. Kaya, hindi sapat ang magbasa lamang ng mga libro sa pananalapi, manood ng mga motivational na video, o gumawa ng mga kalkulasyon at spreadsheet. Hangga't hindi nagbabago ang iyong emosyonal na paradigma, maaaring lumitaw ang pera, ngunit dumadaloy ito sa iyong mga kamay tulad ng buhangin. Kaya pakinggan mo ako, ang unang hakbang ay ang magkaroon ng kamalayan sa mga emosyong ito. Sa tuwing iniisip mo ang pera at nakakaramdam ka ng takot, pagkabalisa, o kahit galit, huminto, huminga ng malalim, at tanungin ang iyong sarili, saan nagmula ito? Totoo ba talaga ito? O ito ay isang refleksyon lamang ng isang lumang paradigma na natutunan ko nang hindi ko namamalayan. Ginugol ko ang maraming taon sa pagsasabotahe sa aking sarili, hanggang sa araw na nagpasya akong harapin ito ng harapan. Nagsimula akong magsulat ng mga bagong pahayag, paulit-ulit sa aking sarili araw-araw na ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali, nakarapat-dapat ako sa kasaganaan, at nakaya kong pamahalaan ang malalaking halaga ng may karunungan at balanse. At hindi madali sa simula, lumaban ang aking subconscious, ngunit sa pag-uulit at emosyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. At iyon mismo ang kailangan mong simulang gawin ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil hanggat patuloy mong pinapakain ng takot, patuloy na tatakas ang pera sa iyo. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay sa pananalapi ay nangyari nang matuklasan ko na ang tanging paraan upang baguhin ang aking mga resulta ay ang reprogram ang aking paradigma. Gaano man ako magsikap, hanggat hindi ko binabago ang imahe na mayroon ako sa aking sarili tungkol sa pera, nananatili pa rin ang lahat. Kaya, ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na ganap na nagpabago sa kurso ng aking kwento, ang kapangyarihan ng malay na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong mental programming. Naaalala ko ang isang yugto kung saan ako ay ganap na nalubog sa mga utang, walang pananaw, at may isang pagpapahalaga sa sarili na nasa sahig. Sa sandaling iyon na nakilala ko ang isang simple, ngunit lubhang makapangyarihang konsepto, lumikha ng isang bagong nangingibabaw na ideya sa isip sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pag-uulit. At kapag sinasabi ko ang pag-uulit, hindi ito isang passive na bagay, walang emosyon. Ito ay isang buhay na pag-uulit, na may damdamin, na may intensyon, na parang ang bawat salita ay may kapangyarihang baguhin ang aking realidad, dahil sa totoo lang, mayroon nga. Kaya, sinimulan ko ang isang proseso na maaaring mukhang kabaliwan sa marami. Kumuha ako ng isang kwaderno at araw-araw, isinusulat ko ng 100 beses ang parehong positibong pahayag, palaging sa kasalukuyan, palaging na parang iyon ay isang ganap na katotohanan. Ang una kong pinili ay, ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon na ang pera ay dumadaloy sa akin sa lalong malalaking halaga, mula sa maraming mapagkukunan, sa patuloy na paraan. 100 beses sa isang araw, araw-araw, walang pagkabigo, walang dahilan. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga unang araw? Sumisigaw ang aking isipan na yon ay katawa-tawa. Naririnig ko ang isang boses sa loob na nagsasabi, Bob, sinasayang mo ang iyong oras. Hindi ito kailanman gagana. Tignan mo ang balance ng iyong account, tignan mo ang mga overdue bill sa iyong mesa. Ngunit nagpatuloy ako dahil alam ko na yon ang tanging paraan upang masira ang lumang programming. At iyon mismo ang gusto kong gawin mo. Pumili ng isang pahayag na kumakatawan sa kung ano ang gusto mong maranasan. Isulat ito palagi sa kasalukuyan na parang nangyayari na. At ulitin, ulitin, at ulitin hanggang sa simulang tanggapin ng iyong isipan ang bagong ideyang iyon bilang totoo. Maaaring iniisip mo, ngunit Bob, magsulat lamang iyon ng mga parirala. Paano nito mababago ang aking realidad? At sinasagot ko sa iyo sa pamamagitan ng isang datos na hindi alam ng maraming tao.
Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Unibersidad ng London na kailangan ng utak ng tao ng hindi bababa sa 66 na araw ng pare-parehong pag-uulit upang lumikha ng isang bagong neural na koneksyon na sapat na malakas upang palitan ang isang lumang gawi. Iyon ay physiology, hindi mahika, ito ay agham. Nakita ko itong nangyari sa aking sariling buhay, at sa aking mga mag-aaral din mga taong hindi kayang mag-ipon ng kahit isang sentimo, na nabubuhay ng pasobra sa credit card, at pagkatapos nilang gamitin ang pamamaraang ito ng seryoso, nagsimula silang makaakit ng mga bagong pagkakataon, magkaroon ng kalinawan sa mga desisyon sa pananalapi, at ang pinakamahalaga, baguhin ang kanilang sariling pag-ugali tungkol sa pera. Naaalala ko ang isang kliyente na lumapit sa akin ng desperado. Siya ay nalubog sa mga utang, nasira ang pangalan, walang pananaw. Nagsimula siyang magsulat ng parehong pahayag na ginamit ko, at sa mga unang linggo, tinawagan niya ako na sinasabing parang lahat ay lumalala. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy na magtiwala sa proseso. Pagkalipas ng 2 buwan, nakakuha siya ng isang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, muling pinag-usapan ang mga utang, at nagsimulang mag-ipon sa unang pagkakataon sa buhay. Hindi ito nagkataon, ito ay mental reprogramming sa aksyon. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng direkta sa iyo. Ilang beses ka nang sumuko sa isang bagay sa unang linggo dahil lamang sa tila mahirap ito? Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay sa pananalapi? Kung gayon, harapin mo ito bilang isang hindi maipagpaliban na pangako sa iyong sarili. At kung gusto mong seryosohin ito, narito ang aking personal na hamon para sa iyo. Sa susunod na 30 araw, pumili ng isang solong positibong pahayag tungkol sa pera at isulat ito ng 100 beses sa isang araw. 100 beses, walang dahilan, walang paglaktaw ng mga araw, walang paggawa ng kalahati. Kung gagawin mo ito, na may emosyon, na may focus, na may intensyon, ginagaranti ako sa iyo na sa lalong madaling panahon ay magsisimula kang mapansin ang mga banayad na pagbabago, at pagkatapos, malalaking pagbabago. Dahil ang buhay ay palaging tumutugon sa kung ano ang nakaukit ng mas matindi sa iyong subconscious. Sa puntong ito, maaaring nagtatanong ka pa rin kung ang lahat ng ito ay talagang gumagana para sa anumang bahagi ng buhay. O kung ito ay isang magandang teorya na inilapat sa isang tiyak na kaso tulad ng paggising ng mas maaga o pagkita ng kaunti pang pera. Kaya, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring hindi mo pa naiisip. Ang proseso ng pagbabago ng paradigma ay gumagana para sa ganap na anumang resulta na gusto mong baguhin. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong pananalapi, ang iyong kalusugan, ang iyong mga relasyon, o ang iyong karera, ang pamamaraan ay pareho. Ang nagbabago lamang ay ang huling layunin na gusto mong makamit. At alam mo ba kung paano ko natuklasan ito? Ito ay nang ako ay nagpasya na subukan ang prosesong ito sa labas ng larangan ng pananalapi. Sa loob ng mahabang panahon, isa sa aking pinakamalaking kahirapan ay ang magkaroon ng disiplina sa oras ng paggising. Maaaring mukhang isang maliit na bagay, ngunit sa katotohanan, nakakaapekto ito sa lahat ng aking pagiging produktibo, ang aking mga pangako, ang aking mga pagpupulong, at dahil dito, ang aking mga kita. Palagi kong pinapatunog ang alarm clock, at, nang hindi nag-isip ng 2 beses, pinipindot ko ang snooze button. Inulit ito araw-araw, at gaano man ako kaalaman sa kahalagahan ng paggising ng maaga upang magkaroon ng isang mas produktibong araw, lubusan akong pinangibabawan ng lumang gawi. Doon ko ginamit ang parehong pamamaraan na ginamit ko upang baguhin ang aking paradigma sa pananalapi. Pumili ako ng isang tiyak na pahayag, sa kasalukuyang panahon, na parang iyon ay ang aking katotohanan. Ang pariralang isinulat ko ng 100 beses sa isang araw ay, ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon na, sa sandaling ako ay magising, bumabangon ako agad sa kama at sinisimulan ang aking araw na may enerhiya. Sa mga unang araw, kinutya ako ng aking intelektual. Naisip ko, Bob, ang tanga mo, mahigit 40 ka na at nagsusulat ka ng mga parirala ng bata. Ngunit nagpatuloy ako, nagtiyaga ako, pumunta ako hanggang sa huli. At ang resulta? Sa loob ng ilang linggo, nawala ang lumang gawi ng pagpindot sa snooze button. Automatiko ito, binuksan ko ang aking mga mata at bumangon. Walang negosasyon, walang panloob na usapan. Ang malaking aral sa likod nito ay na ang paradigma, anuman ito, ay umiiral lamang dahil ito ay pinakain sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-uulit at emosyon. At ang tanging paraan upang palitan ang isang lumang ideya ay ang pagtatanim ng isang bagong ideya na may mas higit na intensidad at pagkakapare-pareho. At naangkop din ito sa iyo.
Kung ngayon ang iyong hamon ay hindi ang paggising ng maaga, ngunit ang magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang tawag sa benta, makipag-ayos ng isang pagtaas, upang simulan ang isang proyekto na patuloy mong ipinagpapaliban, ang ugat ng problema ay pareho, isang lumang paradigma, lipas na kumokontrol sa iyo. At maaaring nagtatanong ka, ngunit Bob, bakit ako nakakaramdam ng labis na pagtutol na magbago, kahit na alam ko kung ano ang kailangan kong gawin? Ang sagot ay simple, galit ang iyong subconscious sa mga pagbabago. Dinisenyo ito upang panatilihin ka sa isang comfort zone, kahit na ang zone na yon ay isang lugar ng kakulangan, takot, at pagkabigo. Mayroong mga pag-aaral sa larangan ng behavioral neuroscience na nagpapakita na ang utak ng tao ay tumutugon sa mga pagbabago na may parehong antas ng stress na haharapin nito sa isang tunay na pisikal na banta. Iyon ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pagdududa, kahit na tachycardia kapag iniisip mo ang paggawa ng isang bagay sa labas ng iyong karaniwang gawain. Ngunit narito ang lihim, kung ulitin mo ang bagong ideya ng sapat na beses, na may emosyon, na may kalinawan, na may pagkakapare-pareho, muling isasaayos ng iyong utak ang iyong pattern ng pag-ugali. Hindi ito mahika, ito ay biology. At alam ko na maaaring naghihintay ka ng isang kahanga-hangang solusyon, isang bagay na instant, na parang isang magic wand. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa maliliit na pang-araw-araw na desisyon na naipon ng may pagkakapare-pareho. Kaya ngayon itatanong ko sa iyo, ilang beses mo pa hahayaang kontrolin ka ng lumang paradigma? Ilang taon pa ng buhay ang ibibigay mo sa programming na ito na nagpapanatili lamang sa iyong nakakulong? Ano man ang resulta na gusto mong baguhin, pareho ang paraan. Simulan ngayon, piliin ang bagong ideya na gusto mong ilagay sa iyong isipan, isulat, pakiramdaman, ulitin, hanggang sa ito ay maging mas malakas kaysa sa lumang kwento na sinasabi mo sa iyong sarili. At para lamang tapusin, sinasabi nila na ang mga nagpasya na baguhin ang isang paradigma ngayon, ay karaniwang tumitingin sa likod pagkalipas ng ilang buwan, at nagtatanong sa kanilang sarili, bakit hindi ko sinimulan ito dati? Ang tunay na dahilan kung bakit wala ka pa ring pera na gusto mo, ay hindi kailanman nasa labas, palagi itong nasa loob mo, at may pangalan, paradigma. Hanggat hindi mo binabago ang panloob na programming na ito, ang mga resulta ay mananatiling pareho, gaano man katagal ka lumaban, magsikap, o sumubok ng mga bagong estratehiya. Ngayon na alam mo na ito, malinaw na mayroon kang kapangyarihang kontrolin at lumikha ng isang bagong katotohanan sa pananalapi, simula sa maliliit na aksyon na tila simple, ngunit may malaking epekto sa pamatagalang panahon. At kung gusto mong patuloy na umakyat ng isa pang hakbang sa iyong ebolusyon ng karunungan, upang maging hindi bababa sa 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon, alam mo na, ang susunod na video ay nasa screen, handa na upang dalhin ka pa. Maraming salamat sa pagiging narito kasama ko ngayon, at inaasahan ko na makita ka sa susunod na video.